You can't go back and change the beginning, but you can start and change the ending. Hi, I'm Yuka Goshi. I am a single mom at dating empleyado for 10 years. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral and a product of a broken family. Yung papa ko isang negosyanteng Hapon, yung mama ko is dating OFW, but unfortunately, naghiwalay sila when I was 5 or 6 years old, mga ganon. So, nung time na yon, kahit bata pa ako, dun ko na-realize na hindi pala guaranteed yung yaman ng mama ko, ng papa ko, or kahit sino sa family members. Dun ko na-realize na darating yung time na pag nawala yung source nung pera na yon, is mawawala din, kagaya nung personal experience ko. Kaya nung bata pa lang ako, talagang nakita ko na kung gaano kahirap yung mahirap and kung gaano kaganda pag may pera ka. Lumaki po ako na never ko pong naranasan maalagaan ng mama at papa. Kaya habang lumalaki ako, yan po yung isa sa pinakapangarap ko po, magkaroon ng isang masaya, buo, kompletong pamilya. But unfortunately, hindi siya nangyari sa akin. Kaya habang lumalaki ako, isa yun sa pinaka-fear ko na baka one day, pag nagkaroon ako ng anak or magkaroon ng own family, di ba, parang baka hindi ko din maibigay sa anak ko yung kompletong pamilya na yon. And fast forward, unfortunately, nangyari po siya sa akin. So, when I was 24 years old, naging single mom po ako. So, buntis pa lang, wala ng partner. So, dun na po yung naging turning point ng buhay ko na yung kaba ko po dumoble talaga. Kasi nung time na yon, ramdam ko po yung lungkot ng isang anak, yung pangungulila ng isang anak sa pamilya, 'di ba? And natakot ako kasi buntis pa lang po ako, hiwalay na kami ng partner ko that time. And syempre, as nanay, dun ko po na-appreciate yung mga nanay nung time na yon. Kasi sabi ko, hindi pala biro magbuntis, hindi pala biro magkaroon ng ganitong responsibility na kailangan, kahit hindi ka ready, kailangan mong maging ready. 'Di ba? So yung mga time na yon, kahit buntis pa lang po ako, nag-work pa rin po ako. And I was praying po for an opportunity na sana this time mabigay ko sa anak ko, and at the same time po, mabigyan ko pa rin po yung lolo at lola ko. Sa time na yon, nagkataon po, na-stroke yung lolo ko. And yun po yung isa sa pinaka heartbreaking na nangyari po sa akin. Yes, nasaktan ako, broken-hearted talaga, as in totally. Kasi akala ko, sa pelikula ko lang makikita yung, alam mo yon, yung pag nagkasakit, hindi mo mapapagamot kasi wala kang pera. Hindi mo kayang bumili ng gamot sa butika kasi kulang ka sa pera. And yung mga time na yon, alam mo yung, grabe yung sakit eh. Yung tipong nakikita mo yung taong mahal mo na nasasaktan, nahihirapan, pero wala kang magawa. So nung time na yon, sabi ko sa sarili ko, ayokong maramdaman ulit yung pakiramdam na yon. Nung mga time na yon, dun ko na-realize na pag wala ka palang pera, wala kang boses sa pamilya mo. Kaya kahit gustuhin mo man matulungan yung taong pinakamamahal, hindi mo matulungan kasi ikaw mismo kulang ka din sa pera. Kaya nung time na yon, nung pawala na po yung lolo ko, single mom na po ako that time, alam mo yung nandun ka sa gilid ng lolo mo, and then hawak-hawak ko yung kamay niya, nag-sorry po ako. Sabi ko pa, sorry kasi hindi kita kayang ipagamot at hindi kita kayang bilhan ng gamot. Pero ipapangako ko sa iyo pa na never na mangyayari ulit sa pamilya natin na meron ulit mawala dahil wala tayong pera. So, sabi ko, babawi ako kay mama. Mama at papa po kasi yung tawag ko sa lolo at lola ko kasi doon po ako lumaki. So, nung mga time na yon, grabe po yung guilt feeling ko na sabi ko, yung parang sinisisi ko yung sarili ko na for the past years na nag-work ako, parang ba't ganun? Nagsipag naman ako, 'di ba? Ginawa ko naman yung part ko, pero totoo pala, hindi pala enough yung salitang I love you at yung salitang pagmamahal the moment na meron ng buhay na nakasalalay. Hindi pala kayang ibili sa butika yung salitang I love you.
hindi pala kayang ibayad sa ospital yung salitang I love you. Kaya ako po, meron akong principle or prinsipyo na hindi po ako masyadong into words pag about love, more on action po talaga. Kasi para sa akin, pag talagang mahal mo yung tao, kaya mong gawin lahat para sa mahal mo. And yun po yung isa sa pinaka natutunan ko nung time na yon, at tinangako ko sa sarili ko na never na mangyayari ulit yun sa family namin. So, fast forward, na-meet ko po yung negosyo natin, and I am so grateful. Nung time na ni-invite ako, negative talaga ako kasi syempre, 'di ba, empleyado ako for 10 years. Nag-aral po ako, wala naman pong tinuro sa school na pwede palang magkaroon ng mas malaking income, 'di ba, doing this kind of business. Kaya nung time na yon, nung sinabi sa akin, nung taong nakapag-invite sa akin, actually hindi ko din po siya kakilala. Hindi ko din po siya kaano-ano, na-meet ko lang din po siya online. And nung mga time na yon, actually, hindi po siya planado na pagka-meet eh. As in, parang out of nowhere, nagkakilala lang kami. And then, nung time na yon, meron lang siyang isang nasabi sa akin. Kasi sabi ko, hindi ako magjo-join. Sinabi ko po talaga, hindi ako magjo-join. Ayoko ng ganyang business. Pero meron po siyang isang sinabi sa akin na nagpabago sa decision ko na yun. Sabi niya, Yux, sa ayaw at sa gusto mo, yung buhay na meron ka ngayon at yung buhay na pinagdaanan mo dati, yun at yun ang magiging buhay ng anak mo at ng magiging pamilya mo. Ang tanong, okay ba sa'yo? Nanay po ako. Ayaw na ayaw ko pong maramdaman yun ng anak ko or na magiging family ko, yung hirap, yung lungkot, yung pangungulila na yon. Kaya nung time na yon, kahit wala pa akong pera, sabi ko, just give me 2 days, kita tayo ulit. So to cut the long story short, nangutang po ako. At hindi ko po ikakahiya yung utang na yon. Kasi nang dahil sa utang na yon, yun po yung dahilan kung bakit nandito ako ngayon sa harap mo at nagkukwento ng success story ko. Kasi looking back, nung time na nanghiram ako, grabe, no? Naiiyak lang ako kasi naalala ko nung time na yun. Wala po talaga akong pera kasi single mom. Di nakapagtapos ng pag-aaral, baon sa utang. Sino namang sino namang magtitiwala? Pero sabi nga nila, 'di ba, sa buhay, diskarte lang. Kaya nung time na yon, diniskartehan ko po talaga. Di ko alam kung mapapanood ito ng kakilala ko na nautangan ko nung time na yon. Pero sabi ko sa kanila nung time na yon, may emergency lang. 1,000 na lang talaga yung kulang ko. Pero actually guys, ininegosyo ko po siya, ipupuhunan ko dito. Bakit ko siya gustong bilisan? Kasi takot po ako na meron ulit mangyari sa family ko na hindi ko hawak yung mga nangyayari kasi nawala na po ako ng taong mahal ko eh. Masakit siya, 'di ba, nang wala kang nagawa. So para sa akin, may fear ako na baka maulit-ulit bukas, baka maulit-ulit next week, or baka maulit-ulit next month, or maybe next year kasi hindi ulit ako ready. So parang meron akong lesson na hindi ko dapat pinapalagpas yung mga opportunity na lumalapit sa akin. Kasi naniniwala po ako na lahat may purpose, hindi po aksidente. Kaya nung time na yon, sabi ko baka ito na yon, itatry ko lang kasi wala naman nang mawawala sa akin eh. 'Di ba? Tagal na akong wala, baon nga ako sa utang. And to cut the long story short, after 2 days po, nakapag-start po ako, and doon ko na-realize na hindi siya bed of roses, 'di ba? Kailangan kong aralin yung negosyo, inaral ko, sinadya ko talagang aralin, sinadya ko talagang bilisan na matuto, sinadya ko talagang magtanong sa mentor ko, sa coach ko, sinadya ko talagang alamin lahat ng kailangan kong alamin. Nasabi ko sa sarili ko, kung sa pag-aaral nga, ginagalingan ko, nag-grades lang naman yung mapapala ko at yung medal at ribbon, 'di ba, na hindi ko kayang ipambili yun ng gamot in case may emergency sa family ko. Eto pa kaya na every time gagalingan ko, pera po yung magiging kapalit ng sipag na gagawin ko. Kaya sisiguraduhin ko this time, kung natalo man po ako sa pagiging produkto ng broken family, naging single mom, hindi nakapagtapos ng pag-aaral, 'di ba? Sisiguraduhin ko this time mananalo naman ako. Kasi sa buhay, yes, many times na matatalo tayo, pero bakit? Payag ba tayo na hanggang dulo talunan pa rin tayo? So, eto po yung naging reason ko kung bakit nagawa ko po ng maayos yung negosyo natin. Hindi lang po pera yung naibigay sa akin,
ng negosyo na to, kundi yung confidence ko po sa sarili ko nung time kasi na naging single mom ako, nawala ko lahat. Kahit sabihin nating matalino ako, 'di ba? Maayos ako na lumaki, pero nung naging single mom ako, nung time na yun, iba kasi yung dating eh. Pag naging single mom ka, malandi ka, haliparot ka, wala kang pupuntahan, nag-aantay ka lang ng lalaki na sasalo sa'yo para buhayin ka, 'di ba? Sabi ko sa sarili ko, kailangan kong patunayan sa lahat na hindi lahat ng naging single mom is walang mapapala or walang mangyayari sa buhay. At papatunayan ko sa lahat na hindi po lalaki yung aantayin ko para salukin ako. Sisiguraduhin ko na kung sakasakali man makapagbuo ako ng family, isa po ako sa nagbuo nun dahil ako mismo yung nag-effort, ako mismo yung ginusto at sinadya ko talaga siyang gawin. 2018 guys, after 10 or 11 months na nag-full-time ako, I hit my first million. And after 6 months din noon, 1 year and 6 months po na nag-full-time ako, nabili ko din po ang aking first car, that's Ford Everest Titanium top of the line. And doon ko din po na-experience na mag-travel sa first country ko, Malaysia. And the second one is Maldives, hanggang sa nag-Hong Kong, diba? Nag-Korea, nag-Thailand, nag-Hong Kong ulit, nag-Macau, and mas marami pa pong bansang pupuntahan. Kaya sobrang excited ako, diba? Kasi imagine niyo guys, yung batang ang pangarap lang naman magkaroon ng masaya at kompletong pamilya. Right now po, win-workout ko na siya. Yung anak ko, yung dating sa public school po ako nag-aaral, diba? Right now po, napapaaral ko na po yung anak ko sa mas exclusive na school, and I'm so proud and so happy na nagawa ko po yun sa anak ko. And of course, nakakatulong din po ako ng tuloy-tuloy sa family ko na hindi po apektado yung mga gusto ko pong gawin sa personal ko at sa own family na binubuo ko right now. Kaya ako naniniwala ako na lahat ng bagay, kaya pala talagang tuparin eh. 'Di ba? Sabi ko nga kanina, 'di ba? Hindi po natin mababago kung paano tayo nag-umpisa, kung ano yung mga nangyari nung mga time na inumpisahan ko yung negosyo na to. Pero, isa lang sure ako, kayang-kaya natin baguhin yung end ng kwento natin, kung saan yung dulo na gusto nating duluhin. And right now, I am so happy and so excited kasi hindi lang po ako yung nabago ang buhay, kundi marami na po sa mga taong nagtiwala sa akin na nabago din yung mga buhay nila, na yung mga dating estudyante, diba, drop out, yung mga dating OFWs, mga dating empleyado, right now po, naging Millionaires Club members na din, nakabili na din ng kani-kanilang mga sasakyan, at marami pa pong kasunod, at nakakasama ko na din po sila sa mga out of the countries namin. I am Andronico Obsid, so a college undergrad, and naging construction worker din ako way back nung nag-aaral ako para may pagtawid sa school. And 25 years old, and dahil po sa tulong sa akin ni Mentor Yuka, sobrang nagbago po talaga yung buhay ko. Naalala ko before, nung nasa school pa ako, pandemic that time, so may mga sinabi lang po sa akin si Mentor Yuka na sobrang na-realize ko po. And dahil sa mga sinabi niya po sa akin na yon, ngayon po, isa na po ako sa naging milyonaryo po sa company. At ako po yung pinakauna po na naging milyonaryo sa buong family ko. And nakapag-travel na din po ako sa iba't ibang bansa like Hong Kong, Macau, and ang dami pang country na pupuntahan ko po. And good news, why? Right now, magpapalabas na din po ako ng sasakyan ko. And sobrang thank you so much, Mentor Yuka. I'm Zylarica Bimago. Isa po akong anak ng OFW. I am 22 years old. Isa po ako sa natulungan ni Mentor Yuka. And syempre, nagkaroon na din po tayo ng resulta dito. Isa na din po tayo sa naging ganap na milyonarya. Kumita ng malaki. And syempre, ang bagong-bagong resulta ko po, within this year, mapapalabas po tayo ng sarili nating sasakyan. Thank you so much. Hi, I'm Eman Regalado, 24 years old, high school graduate, and dati pong pahinante. Silang din po sa naghaw. And dahil po kay Mentor Yuka, isa po sa nagbago yung buhay. And ngayon, nakabili po ng sariling sasakyan. Thank you so much, Mentor Yuka. I am Francis Papillon.
dating empleyado for 6 years, naging construction worker, service crew, naging factory worker din ako, and naging call center agent. Dahil sa how, doon nagsimula yung pagbabago ng buhay ko. Dahil sa tulong at pag-guide sa akin ng Mentor Yuka, nagkaroon po ako ng magandang resulta. Isa sa ginawang milyonaryo, isa sa nagkaroon ng magandang income, nakapag-travel international sa ibang bansa at nagda-drive na right now ng sariling sasakyan. Maraming salamat, Mentor Yuka. I'm Generous Norberte, dating OFW from Qatar for almost 3 years. Isa po ako sa nag-comment sa post ni Mentor Yuka, and dahil doon po nagsimula na magbago yung buhay ko. Isa po ako sa nakapag-for good, and right now isa na po sa milyonarya ng ating community, and isa na din sa magpapalabas ng sasakyan. Thank you so much, Mentor Yuka. I'm Margie Bordeos, dating OFW from Kuwait for almost 3 years and I'm a single mom. Isa po ako sa produkto ng HOW and isa sa natulungan ni Mentor Yuka na nakapag-ipon sa abroad and isa na po sa ganap na milyonarya. And dahil sa tulong ni Mentor Yuka, ilang tulong na lang, isa na rin po ako sa magpapalabas ng sarili ko pong sasakyan. Thank you so much, Mentor Yuka. Sobrang happy po ako na nagkaroon po ako ng ganitong klaseng opportunity kasi sino lang ba naman ako nung nag-umpisa? Isang taga Cebu, isang taga probinsya, di ba? Na nangarap magkaroon ng mas maginhawa at mas masayang buhay para darating yung time, syempre yung mga loser moments natin is magiging kwentong tagumpay at magiging kwentong inspirasyon po sa lahat ng mga kagaya ko na kung nakaya ko, one thing is for sure, kaya-kaya ko. Kung nakaya ko na isang maliit na babae, hindi nakapagtapos ng pag-aaral, produkto ng broken family at dating empleyado for 10 years at isang single mom, for sure, kayang-kaya mo din. Ikaw naman yung next.